malagpasan ang aking mga pagsubok. Maligayang pagdating sa Devas. Amihan ang aking kapatid. Mahalaga ang aming pakay kung kaya't narito kami sa Devas. Ang tanging paraan upang manumbalik ang buong kapangyarihan ng mga brilyante ay kung papaloob muli sa mga ito ang mga kambaldiwa. Sumama na po kayo sa akin, kambaldiwang harahin. Isa kang tao, kaya hindi kita nais pagsilbihan. Paano mo naaatib na nabubuhay ka lang dito sa lungga mo? Habang lahat ng mga nilalang sa Encantadia, lahat sila namamatay. Pinatunayan mo sa akin na ikaw ay may pagmamalasakit. Ako ay babalik na sa aking tahanang brilyante. Dinadaan mo na naman sa init ng iyong ulo. Paano siya sasama sa iyo? Patawarin mo ako. Tunay ngang ikaw ay natuto ng umintindi. Dapat kong ipagpatuloy ang aking tagna bilang tagapangalaga at tagapagtanggol ng kapangyarihan ng tubig. Hindi namin nais makipagtunggali sa iyo, Irenea. Hindi rito ang dapat mong kalagyan. Huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin. Ikaw ang napili ng sagisag ng hangin dahil ikaw lang ang karapat-dapat. Patawad na. Sinusubok ko lamang ang iyong tapang at katapatan sa tungkulin na iniatas sa'yo. Handa na akong magbalik muli sa aking tahanan, ang brilyante ng hangin. Wala kang natatanging bilis at lakas upang ako ay higitan. Ano ang iyong gagawin kung wala na ang tanda sa likod mo? Patawad kung ako'y naging mapagmataas. Ngunit kahit wala na ang lahat sa akin, pipiliin ko pa rin lumaban para sa Encantadia. Sa kabila ng iyong pagmamataas at paghihirap, inalala mo pa rin ang Encantadia. Ako ay pinahangin. Ako'y sasama na sa Lamara. Mga unang kambaldiwa ng aking brilyante, kayo ngayon ay malaya na. Kaya't hinihikayat ko kayong apat na magsibalik na sa inyong unang tahanan. Reseto, Elde. Naisalin na ni Pirena at Amihan ng mga brilyante sa mga bago nitong tagapangalaga. Kung gayon labis ang aking galak. Nahawak na ni Tera ang brilyante ng lupa. Naway mapangalagaan niya damo sa brilyante ng tubig. Masaya ako para sa aking apwe. Sana magtagumpay sila sa pagliligtas ng buong Encantadia. Kailangan na kailangan natin sila. Kailangan nilang maghanda. Sapagkat nangangahulugan itong nalalapit na ang mga panibagong digmaan ng mga sangre laban sa mga Miniave. Pirena, Lamara, hindi pa ngayon natatapos ang iyong kasiyahan. Adnes nesado wa Ivamihan. Ado,
paano hindi pa rin nahahanap ang mga brilyante? Amin ang ginalugad ang buong Lareo, Adamya, Sapiro at Hatoria. Mayroon ng mga kawal na nagpunta sa Asilades at Lumang Iteria. Ngunit, sadyang wala ang inyong pinapahanap. Magaan! Ulitin ang paghahanap! Huwag kayong babalik dito hanggang di nyo nakikita mga brilyante! Strukto! Nasaan ang mga brilyante? Nasaan din ang mga sangre? Sila'y bigla na lamang naglaho tila mga bulan. Akala ko hindi na tayo magkikitang muli, aking mahal. Hindi po pwedeng hindi ko kayo makita bago kayo bumalik na Encantadia, mahal ko. Abis na laes sa kabutihan ni Emre. Napakagandang handog nito, Ato. Mas magandang handog ang makita kayong ligtas sa kabila ng mga pinagdaanan nyo. Perena, batid ko ang iyong mga pinagdaanan sa mundo ng mga tao upang mahanap si Terra. At batid ko din ang iyong pagpapakasakit alang-alang sa ating anak. Lamara, napag-alaman ko ang iyong mga pinagdaanan sa Gaade. Paano ka natuto? Paano ka nagpakumbaba? Tunay nga hindi na ikaw si Paslit na Lamara noon. Ako man ay nagulat sa ipinakita ng ating anak. Sasabi ko na hinog na si Flamara upang harapin ang mas malalaki pang hamon ng buhay. Hindi gaya ko na ipinaira lang galit at paghihiganti noon. Sapagkat nagmana lamang sa akin ang ating anak. Shada! Pero walang halong biro. Buong puso ko kayong ipinagmamalaki. At sana, kahit hindi niyo ako laging kasama, lagi niyong babaunin sa inyong mga puso ang aking pagmamahal sa inyong dalawa. Darating ang araw na hindi na tayo mangungulila sa isa't isa. Anak. Ngunit Perena, may isa pang gustong bumati sa'yo. Sino? Mira, pinakamamahal kong apo eh. Lamara, sa kapatid. Ada. Lamara, patawarin ninyo ako kung naging mahina ako noon at hindi ko nagawa ipagtanggol ang Encantadia labang kay Mitena. Patawad. Huwag kang humingi ng tawad, Mira. Sapagkat wala kang kasalanan. Pagkus ako ay iyong yakapin, pagkat labis akong nangulila sa iyo. At Ako at ang mga kapwa kong sangre ang bahala kay Mitena. Titiyakin namin siya ay mapupuksa. Huwag kang mag-alala, Mira. Hello, hello, hello. Nag-hello siya? Ano lang siya mag-English? Ano gusto mo ikaw lang yung marunong? Galing din ako sa mundo ng mga tao, ha? Talaga? Oo. Lira, Abisala, aking Alve. Abisala.
Si Tera. Anak ni Ashley Danaya. Wow, kinakamayan ako. Walang gumagawa niyan dito. Ikaw si Lyra. Oo. Ikaw yung anak ni Ashti Amihan. Mm-mm. Kinikwento ka niya sa akin kanina. Talaga? Okay naman yung mga sinabi niya. Okay naman, no? O bakit lalaki kita, no? Magbinsan kaya tayo. Abisala, Tera. Abisala, Lyra. Nababalitaan ko kaya yung mga ganap nyo dito sa Devas. Nakakaloka, ha? Pero, alam ko, nakakapagod. Caring-caring nyo naman yan. Di ba? Caring. Si Dea. Ang bagong tagapangalaga ng Brilyante ng Hangin. Abisala. Crush mo to, no? Oo, tama ako. Tera. Oo. Ay, crush yung pag pag nagkakagusto ka sa isang tao. Adamus, Dea. Tinatangi. O, yun. Pwede yun. Tinatangi. Oh, ikaw, ah. Puro kalokohan. Nasaan si Hara Cassandra? Ako'y mayroong inatas na tungkulin sa kanya. Kaya hindi niyo muna siya makakapiling. Batid kong masaya ang inyong muling pagkikita at nais pa ninyong magkasama-sama ng mas matagal. Ngunit panahon na upang kayo'y bumalik sa Encantadia. Sandali lang po, Bathalang Emere. Pasensya na po kayo. Naisip ko lang po kasi bigla kanina nung nakita ko po si Ashti Perena, si Flamara, pati po si Mira. Kayo po ba? Baka po alam ninyo kung nasaan po ang nanay Danaya ko. Kung saan po sila nakakulong nila Ashti Alena. Mahusay na katanungan, Tera. Agape, Ari. Ilang ulit ko na rin sinubukan ngunit hindi ko sila matanaw gamit ang aking kapangyarihan. Kaya't sa aking palagay ay may bumapalot na sumpa sa kinaroroonan nila. Sadyang tuso talaga si Mitena. At nagawa niya pang kunin ang kapangyarihan ni Ether. Kaya't kailangan din ninyong mabawi ang setro na yon. Tera, Adamus, Flamara at Dea. Ngayong nakapaloob na sa inyo mga brilyante, ipagpatuloy ninyo ang inyong tungkulin na pangalagaan ang Encantadia. Ikaw ang nasa tagna, Tera, ang sangre na makakatalo kay Mitena balang araw. At kayo, Adamus, Flamara at Dea, kayo ang siyang tutulong upang maisagawa ang tanda. Kung nasa Devas pa si Perena, sana'y naitanong niya kay Bathalang Emre kung nasaan tayo upang tayo may ligtas na. Hindi ko nais na ikay aking biguin, Alena. Ngunit aking nakita noon kung paano pinalibutan ni Mitena ng sumpang tagabulag ang ating kinaroroonan. Caverna Neverishk. Walang kahit sino man o anumang kapangyarihan na makakakita sa kulungan na ito. Binabalot ng matinding kadiliman ang setro ni Mitena. Kung kaya't tayo ay malabong mahanap ni Emre. Ako'y kukuha muna ng ating pangasi. Nasa na ang iyong matamis at nakakalasing na pangasi, Vita? Paumanhin. Ikaw ay may iba palang panauhin.
Siya si Ayeshka, bagong dama sa Lereo. Ngunit siya ay isang tanyag na mananayaw sa Adjentao at kilalang malakas uminom ng pangasi. Siya naman si Samina. Ayeshka, tulad mo, siya ay bagong dama sa Lereo. Kinagagala kitang makilala, Samina. Ngayon, nasa na ang aking paboritong espesyal na pangasi? Ako'y naghanda ng isang palayok. Halika't maupo, Ayeshka. Ang baluti bang ito ay nababagay sa araw ng pagpapatong sa akin ng korona? Mahal na araw. Mainam. Iyong tiyakin na maayos na ang lahat sa espesyal na araw niya. Mahal na araw, naayos lang ikay kausapin. Sinubukan namin silang pigilan. Ngunit sila ay nagpumilit. Ano ang inyong pakay? Kami yung sagutin. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa namin nakikita ang katawan ni Kera Mitena? Narito kami upang magpugay sa mahal na Kera. Hindi ba't yan ay sinagot ko na noon? Na inaasikaso na ang kanyang libing at pinaghahandaan na. Ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagaganap? At ano ito nababalitaan namin na buhay pa ang mahal na Kera? Nasaan siya? Anong ginawa niyo sa kanya? Ilabas niyo ang mahal na Kera! Mga kawal! Iligpit sila. Matapos kumpas lang. Wala na si Mitena! Sapagkat hindi na siya ang Kera. At kailanman, hindi na siya magbabalik bilang Kera. Ako, si Harum Zaur, ang bago ninyong Panginoon dito sa Encantadia. Ligpit ang mga bangkay. Hanggat hindi na ipapatong sa akin ng koron, lalong lalakas ang loob ng mga lapastang yan. Kaya bukas natin gagawin ang pagluklok sa akin bilang bagong harong na Encantadia. Masusunod, mahal na araw. Ika'y lasing na, Ayeshka. Mabuti pa't ika'y umupo na muna. Ako'y hindi pa lasing. Tayo'y magkwentuhan muna. Ano ba ang inyong nais pag-usapan? Ang malamig na gabi o ang magigiting na pangdirigma? Ikaw ay magkwento sa amin tungkol sa iyong lahi. Napag-alaman namin na ang mga taga-Adjentao ay mahuhusay na mandirigma. Yan ay tumpak. At usap-usapan rin na ang mga mandirigma rooy mayroong nalalaman tungkol sa pinagtataguan ng isang mahiwaga at makapangyarihang sandata. Ang
kabilan! Ay, ang sandatang matagal nang ikinukubli sa Lereo. At ikaw ay nakatitiyak na nasa Lireo lamang ito. Ako'y lasing lamang. Hindi sinungaling. Ang kabilan ay nasa Lireo. Sa isang silid kung saan nakatago ang mga sandata. Ngunit Ngunit ano? ito ay hindi basta-basta makikita. Sapagkat ito'y nakabaon sa isang lihim na taguan. Sakar! Bilisan mo! Tumayo ka dyan! Ito na ba ang muli nating pamamaalam sa isa't isa, amihan? Quiero Dio Perena. Abisala Maestra. Abisala Eshma, amihan. Mahal rin kita, aking kapatid. Sangradamus. Pakiusap ko sanang iabot mo to kina Mantok at Tukman. At sabihin mo sa aking mga anak na mahal ko sila. At lagi silang lalaban para sa tama at kabutihan hanggang kamatayan man. Avisala Eshma, kaibigan. Bisala Eshma, Sangradamus. Makakarating. Excuse me. Wanto? Ayos lang ba kung makipaabot ako sa'yo kay Esnad? Gusto ko kasi sanang ibigay sa kanya yung isang bato bilang remembrance sa lahat ng mga pinagsamahan natin dito. Remembrance? Remembrance. Ang ibig sabihin nun ay alala. Gusto kong ibigay kay Esnad ang isang bato dito para magsilbing alaala na minsan kaming dalawa ay naging muntik maging ibitring bato. Pakipaabot na lang Makakarating ito kay Esnad. Sangretera, binabati rin kita sa iyong husay sa paglalakbay dito sa Debas at Gaade. Avisala Eshma. Bisala Eshma, Sangretera. Nice to meet you. Dea, lagi mong isa sa puso lahat ng natutunan mo dito sa Devas. Abisala Eshma. Aking kaibigan. Humayo na kayo.
Hinihintay na kayo ng ating mahal na Encantadia. Pagmasdan niyo ang pagpitik ng aking mga daliri. Mikio, bakit Komnat? Mga kawal na walang silbi! Avisala, Kabilan. Kung ito lamang ang paraan upang matalo at mapaslang ko ang taksil na si Zaur. Sa wakas, hawak ko na ang sandatang sa iyo ay kikitil, Zaur. Tunay nakakaiba nga ang kapangyarihang iyong taglay. Mugor! Nagkita na tayo muli, Drugo. Ngayon pa lamang ay akin ang binabati ka, mahal na araw. Para sa nalalapit na pagpatong ng korona sa iyong ulo. Ako hindi makatulog sa galak. Mamaya, ay kikilalanin na ako at sasambahin ang lahat ng nilalang sa Encantadia. Hindi na ako makapaghantay na tuloy na mapura ang bakas ng pagiging reyna ni Mitena. Tundente! Harum Saur! Tundente! Ah!
Yeah! Nagsama-sama ang mga taksil. Sino ka? At bakit yung sinisilip ang konseho? Sino ka? Magpakilala ka! Ako si Ayeshka. Isang hamak na dama. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasilip sa loob ng silid? Paumanhin, ngunit ako'y lubhang natutuwa lamang sa aking mga naririnig mula sa harong. Tulad niya'y ako'y nagagalak din sa nalalapit na pagpuputong ng korona sa kanyang ulo. Sumunod ka sa akin. Ano pa ang iyong itinatayo riyan? Hindi ba't nais mong marinig at makita ang mahal na harong? Ika! Mahal na harong! At sino naman yung magandang dilag na yung kasama, Oblar Edmo? Siya, si Ayeshka, ang aking alay sa mahal na harong sa nalalapit ng pagputong ng korona sa kanyang ulo. Veruvis na, Edna. Ayeshka. Tilag na maamo ang mukha. Ngunit, mahalimuyak at alindog na nakapangingig. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Mahal na harong. Ibig kong aliwin kami. At maghandog ng isang nakapagbibigahanging pagtatanghal. Paumanhin, ngunit ako'y tagapaglinis lamang ng palasyo. Sumunod ka sa aking utos! Ang utos ng isang harong! Sumunod ka kung ang iyong nais ay umangat ang estado mo rito sa palasyo. Masusunod, mahal na harong. Ngunit, hayaan ninyo muna akong magbihis upang lalo kayong maligayahan. Mga dama, bihisan siya. Ngayon din! Sige lang! Tuloy lang, kasiyahan.
Boy ang ating Kera Mitena. Nasaan siya? Bigla na lamang siyang umalis. Paumanhin pero wala na akong panahon para magsalaysay pa. Ramdam kong kailangan ng Kera ang ating tulong. Ngayon, kailangan na nating tuluyang mapabagsak si Zaur. Sino ka? Ikaw ba ay bagong dama lamang? Naiiba rin ang iyong kasuotan. Nararapat yatang magpatawag kami ng kawal upang masiguro ang iyong pagkakakilanlan. Kera Mitena. Kay buhay, mahal na Kera. Maligayang pagbabalik, aking mahal na Kera. Nais kong malaman mo na nasa iyo ang aking katapatan. Mabuti kung ganon. Ngayon ako ay inyong bihisan. Ibigay ninyo sa akin ang pinakamainam na kasuotan na magpapasaya kay Zaur. Bilisan ninyo, sapagkat mayroon akong parusang ilalaan sa tampalasang si Zaur. Mahal na Harum, si Ayeshka ay nagbabalik. At nais mag-alay ng sayaw na kapanapanabik. Pero wis na. Ano pang inaantay niyo? Ilabas niyo si Ayeshka. Darsi. Tuzok! Habang abala ang Harum sa dama, tayo na muna ang tumingin ng mga sandatang nababagay para sa kanyang koronasyon. Panahon na natin upang balitan ang ating mga sandata. Oblar, hindi kaya may nakapaso na kaaway sa palasyo. Mahal na Harum. Iwan mo kami.
Paumanin, mahal na Harun. Hindi mo ba narinig ang aking tinuran? Iwan mo kami ni Ayesha. Ngunit may dapat ho kayong malaman. Makakapagantay ang ulat na yan. Lumabas ka na. Sakto! Masyado siyang nasasabik sa damang yun. Ikaw ang nagandog sa kanya kay Ayeshka. Kilala mo naman ang mahal na Harun pagdating sa magaganda at mga nakabibighaning babae. Ako ay mag-uulat pa rin sa sandaling matapos siya sa damang yun. Oblar, kanina pa kita nais kausapin, ngunit ikaw ay biglang nawala. Bakit? Anong iyong bakay? Ako'y may lihim na nabatid. Ang damang kinagigiliwan na Harim Zaur ay nagbabalat kayo lamang. Sapagkat ang damang yun ay si Mitena. Buhay si Mitena. At buhay rin ang mahal na Harim ang nais niyang kunin. Nakatitiya ka ba sa iyong winiwika, Dama? Ako'y nagsasabi ng totoo. Sa gayon, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon at tinangbalikan ng mahal na araw. Wala nang makakapagpigil sa akin. Sana hindi pa napapatay ni Mitena ang mahal na Harun. Sana hindi na kayo makaabot sa aming mahal na Kera. Lagan! Paslangin ang mga taksil! Daron! Ang Harum! Zagli Kusur! Rakal! Ang lakas ng loob mong pagtangkahan ako. Isa ka lamang dama. Anong alam mo sa paghawak ng sandata? Dahil hindi lamang ako isang dama. At ako'y higit na malakas kesa sa'yo! Saan mo nakuha ang sandata mo? Ha? Wala ka pa rin pinagbago, Zaur. Isa ka pa rin mahinang nilalang. Kung makapagsalita ka, tila matagal na tayo magkakilala. Mitena. May papawi ang inuming ito. Ang natitirang pangasi sa iyong katawan, mahal na Harum. Si Mitena ang nais ko mapawi sa mundong ito. Nasaan yung lapastangang yan? Nakakulong na sa isang madilim na lungga. Habang ang mga masugid niyang tagasunod ay nasa piitan na rin. Mayroon ba kayong ibang nais mangyari kay Mitena, mahal na Harum? Kamatayan. Kamatayan ang nais ko sa huwad na Kera na yan. Ngunit, pagpapaliban ba muna ang inyong koronasyon? Yeah! Matutuloy ang koronasyon ngayong araw. At walang kahit sino ang makakapagpigil nun dito. Lalong-lalo na si Mitena. Yung gayon, magsusunod ito, mahal na Harum. Edno. Mahal na Harum.
bago maputong ang korona sa ulo ko, nais ko makita muna ang ating bilanglaro. Ashley, hayaan mo na muna ako magpatakbo. Avisalayas, mga damos. Dea, Clamara, bakit hindi muna kayo matulog o magpahinga upang makaipon kayo ng lakas sa ating pagbabalik? Ako hindi pa inaantok, Ada. Ako man. Tera. Tera. Ikaw ba'y hindi na muna magpapahinga? Ashley, palagay ko lahat tayo excited. Natutuwa at nananabik na makabalik na sa Encantadia. Alam mo, Ashley, hindi ako makapaniwala. Nakarating na ako sa Devas. Katumbas nun langit sa mundo ng mga tao. Kaya binabati kita, Tera. Pagkat napakalayo na ng iyong narating simula nang una kitang makilala sa mundo ng mga tao. Kung dati ay may hangganan ng iyong kapangyarihan sa mundo ng mga tao, ngayon, hawak mo na ang kapangyarihan ng brilyante ng lupa na magagamit mo upang makatulong sa mga nilalang sa Encantadia. Kaya't kayo, ingatan niyo ang inyong mga brilyante at huwag niyong hahayaan na makuha ito ni numan. Adamus, hayaan mo na ako nang magmaneho. Tawag mo ko! Kung nais mo pang mabuhay, ay ituro mo sa amin ang iyong mga kakampi. Mga kakamping katulad mo na hanggang ngayon, umaasa pa rin sa kerang na paglipasan ng panahon. Hindi ko ang aming susundin sapagkat hindi ko ang aming kera! Practice! Hindi ko lubos maisip kung bakit nakisura ang iyong katapatan. Sapagkat si Keramite nang tumulong sa atin sa halimaw na si Arsus. Sapagkat bawang mga tauhan ang tingin sa atin ni Mitena. Mga pain na anumang oras ay pwede niyang paslangin. Hindi ba't ganon din ang tingin sa inyo ni Zaur? Mga alipin lamang. Sunod-sunuran. Mga basneya! President!
At ngayon ika'y nagagalit sapagkat batid mong tama ang aking tinuran. Ikaw ay alipin din. Ikaw ay alipin din lamang ng iyong pinakamamahal na Harom Zaor. Tumigil ka na! Kung ayaw mong matulad sa kinikilala mong Kera. Bakit? Anong ginawa niya sa aming Kera? Tawan niyo ako! Ikaw ang tumigil na, Daran! Ibalik mo na ang iyong katapatan kay Kera Mitena bago pa mauli ang lahat. Sapagkat ako'y nakatitiyak na siya ang magwawagi. Hindi si Zawan! Zena! Miriam! Hindi maaari! Nasaan ang aking kapilan? Nasaan ang aking kapilan? Kunin niyo man ang aking kapilan, ay hindi niyo makukuha ang aking pagiging reyna ng buong Encantadia! Lipas na ang panahon mo bilang Kera. Lapastangang huwad. At kailanman hindi ka na magbabalik bilang Kera. Ikaw ang huwad, Zaor. Naghahari-harian ka habang tahasang inaagaw ang lahat ng dapat nasa akin. Tulad na lamang ng aking Esperanto at kabilan. Kung gano'n, ibabalik ko sa iyo ang kapangyarihan ng setro at ng kabit. Ayun, ipagdasal mo na sana na ikaw ay bumanaw ng lamang. Kahit ang kinin mo ng lahat ng sandata sa buong Encantadia ay hindi ka pa rin karapat dapat na maging hari at Panginoon. Sapagkat isa kang hunghang at isang duwag. Ang mga sandata mo lamang ang nagpapatapang sa iyo. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yan, isa kang walang kwentang nilalang. Anong inyong gagawin sa akin? Bakit mo ako kinalagan? Yun na bang napagtanto na tama ang aking binika? Na si Kera Mitena ang ating tunay na pinuno? Naroon, ikaw ba'y hahanap na rin sa amin? Kera Mitena! Vita! Anong ginawa nila sa iyo, mahal na Kera? Tawan mo ko! Huwag niyo siyang idadamay! Sayang. Naiibigan ko pa naman ang mga panglasan niyang tinitimpla. Ngunit may halong sangkap pala yung katak sila. Hindi! Huwag! Huwag!
Nakikita mo na? Naiintindihan mo na? Wala nang tutulong. Magliligtas o kakampi pa sa'yo. Wala kang kasing sama, Zaor! Wala kang kasing sama! Talagang gagawin mo lahat para ubusin ang aking mga kapanalig! Nagsalita ang busilak ang puso. Sadya bang nakalimot ka na, Tena? Hindi ba't ikaw ang muna nagpakita sa amin kung gaano ka kasama? Hindi ba't ikaw ang nagturo sa amin? Sa aming lahat! Kung paano manakop at umaslang alang-alang sa kapangyarihang inasam! Yun lang ba ang iyong natutunan sa akin? Ang pumaslang! Hindi mo man lang ba natutunan kung paano mamuno ng mahusay? Presta! Wala nang saysay ang mga salita mo. Sapagkat hindi na muling maririnig ng mga kapanalig mo at ang kahit sino man. Ngunit kayo huwag mag-alala. Sapagkat muli ko pang pasisilayan sa'yo ang iyong mga nasasakupan. Sa aking koronasyon, mamatay. Iyong ulo mo ang una kong ipapakita sa aking mga nasasakupan bilang patunay sa lahat, lalo na sa iyong mga kakampi, na ikaw ay tunay ng patay na at hindi na makamagbabalik pa. Mga Albe! Dea! Aking natatanaw na ang Hathoria! Sa wakas ay nakabalik na rin tayo ng Encantadia. Napakatagal din ang ating paglalakbay. Siyang tunay. Hindi na ako makapaghintay na makalapag ang ating sasakyang panghimpapawid sa Nehemara. Sana nga magtagumpay na tayo na mabalik ang balanse ng kalikasan. Para hindi naman masayang yung mga pinaghirapan natin sa Devas. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Tena? Ikaw ba'y naiingit sa aking kasuotan? O ang magiging koronasyon? Tiyak na naghihintay na nga. Naririnig mo ba yun? Ang alin? Ang iyong kahibangan? Tunog ng tagumpay. At ang tunog ng nangangahulugan sa nalalapit mong kamatayan. Paalam, Eden.
Kanina pa tayo pinaghihintay ng bagong harong. Nung panahon ng mga sangre, hindi naman ganito. Kaya na pa tayo pinaghihintay sa kontrasyon. Ang tagal-tagal. Kaya nga eh. Patid natin ang mga sangre lamang ang maaaring tumalo sa kanila. Naway magtagumpay sila sa kanilang misyon at makabalik na upang bumalik na ang tunay at nararapat na mamuno sa Encantadia. Bilisan nyo! Ang mga sangre! Sila yung nagbalik na! Naririto na! Si Nahara Pirena! Tumahimik na ang lahat. Paparating na ang mahal na harong. Oo! Buhay ang inyong kera! At palatak Vuzra kera! Sino sa inyo ang nagtungo dito sa bulwagan upang masaksihan ang koronasyon ng inyong pinakamamahal na harong? Huwag kayong mangamba. Ihaharap ko sa inyo ang inyong tinitingalang harong. Ipasok ang taksil! Masdan ninyo ang inyong harong. At makinig kayo sa aking mga isisiwalat. Si Zaur, kasama ang kanyang mga oflar na si Edno at Daron, at ng kanyang mga kawal, ay pinagtangkaan akong paslangin. Hindi lamang sa una, ngunit maging sa pangalawang pagkakataon. Sila rin ay nagsinungaling noon nung sinabi nila na ako'y patay na. Ano ang inyong inaakala? Na basta lamang ninyo ako madadaig? Nyehak! Hindi ako madaling matatalo sa anumang laban. Lalo na't mayroon akong mga kakamping tapat sa akin. Gordhik! Nagbalik na ang aking pinakamahusay at pinakamaasahang oflar. Si
Morgana at ang kanyang kawal na si Veshdita. Inyong pagmasdan ang aking pagpataw ng parusa sa lapastangang nagtaksil sa akin. Paslangin ang lahat ng kaanib ni Zaur! Ngayon din! Minak! Mahal na kita! Ako'y inyong lubos na patawarin sa aking mga nagawa sa iyo. Isunod na ang tampalasang ito. Lahat ay aking gagawin. Kahit paslangin si Zaur! Ganon! Isang taksil! Bigyan ng sandata si Edna. Ang ulo ni Zaur, kapalit ng iyong buhay. Ito! Hindi! Papaslangin ka rin ni Metena. Pagkatapos mong pugit ng ulo ko? Sige! Sa iyong buong akala ba'y ipapaubaya ko na lamang sa iba ang pagpapataw ng parusa sa pinakakinamumuhian kong nilalang? Di ba hinihintay mo? Paslangin mo na ako! Pugutin mo na yung ulo ko nang hindi na kita makita pa muli! Bago kita paslangin, ay may naiisip pa akong gawin sa iyo. Vrogor! Ano ba yun? Wag! Wag! Bugol! Lubayan mo ko! Dala! Amo pinaslang ang aking alaga! Ginawa ko lamang iyon upang ikaw ay mayroong makain ngayong araw na ito. Kung gusto mo pang mabuhay, kainin mo ang iyong pinakamamahal na alaga. Kainin mo! Buhay si Metena, mahal na Hara. Nadaig niya ni si Zaur. Kaya pinarusahan niya ng kamatayan ang lahat ng taksil. Mainam na hindi na si Zaur ang nagahari. Ngunit dilubyo rin ko si Metena muli ang mamumuno sa atin ulit. Kailanman ay hindi ko siya kinilalang pinuno. Poltre sa akin na sambit, mahal na Hara. Huwag mo munang ipaalam ito sa mga bagong sangre. Nais ko munang tiyakin ang kahihinat na ng kaguluhan nila, Metena.
Hayaan muna natin mag-away-away ang mga warkang Miniave. Nang sa ganun ay maisaayos natin ang mga winasak nila sa Encantadia. Soldarius, ipatawag ang mga sangre. Ang susunod, mga Lahara. Mahal na Hara, paumanhin sa aking agam-agam. Ngunit sa nasaksihan kong kalupitan ng mga Miniave, ako'y higit na nag-aalala ngayon. Handa na ba talaga ang mga bagong tagapangalaga sa kakaharapin nilang mga kaaway? Ito ba ang nais mo? Ang mapahiya ako sa lahat ng naririto sa bulwagan? Ang nais ko ay ikaw ang magdusa! Nais kong ikaw ay maging sunod-sunuran ko habang buhay! Upang kailanman ay hindi mo na ako susuwayin. Esperanto! Iyong isumpa ang nagtaksil sa akin. Gawin siyang walang sariling pag-iisip o pagpapasya. Siya ay gawing sunod-sunuran sa akin habang buhay. At hindi na siya kailanman makakapagsinungaling sa akin. Iyong tikman ang pait at sakit ng iyong pagtataksil. Bagong henerasyon ng mga sangre ay nakatindig na, Rikit. At sila ay lalo ko pang sasanayin upang matiyak na ang kanilang tapang, lakas, tindig ay maging karapat-dapat para sa buong Encantadia. Ngayon, Zaur, iyong sabihin na ako ang pinakamakapangyarihang nilalang sa lahat. Siyang tunay kay Ramitena. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayon, iyong patunayan. Nais kong halikan mo ang aking mga paa. Hindi pa ako nasisiyahan sa iyong ginawa. Nais kong ikaw mismo ang magputong sa akin ng korona bilang nagbabalik na kera. Panahon na upang ibalik sa ayos ang kalikasan ng buong Encantadia. Ngayon, gamitin niyo na ang inyong mga brilyante.
brilyante ng tubig. Ipagpatuloy ang daloy ng malinis at ligtas na tubig na papatid sa uhaw ng bawat nilalang dito sa buong Encantadia. Brilyante ng apoy. Ibalik ang init at liwanag na gagabay at tatanglaw sa buong Encantadia. Brilyante ng hangin. Panatilihing mahinahon at banayad ang simoy ng hanging hahaplos sa aming mga katawan. Brilyante ng lupa. Ibalik ang lakas at sigla ng lupa. Upang sumagana muli ang sustansya para sa ikabubuhay ng lahat ng mga halaman, ng mga pasneya, at iba pang mga nilalang sa buong Encantadia. Wala na ang mga abo. Nagbalik na ang liwanag at sagla ng Encantadia! Abisala Esma sa ating mga bagong tagapangalaga. Abisala. Ivo Libre, mga sangre! Ivo Libre, Encantadia! Ivo Libre! Ivo Libre! Ivo Libre! Ivo Libre! Ivo Libre! Mahal na Kera, tumigil na ang pag-ulan ng abo. Bumalik na rin ang kaayusan sa paligid. Isang magandang pahiwatig. Tila sumasang-ayon ng kalangitan sa iyong pagbabalik, mahal na Kera. Salamat sa iyong himala, Kera Mitena. Maraming nalulunod sa kapangyarihan. Tulad ng taksil na si Zaur. Ngunit hindi lahat ay karapat-dapat. Tanging ako lamang ang nararapat
na mamuno sa inyo. Ako lamang ang nararapat ninyong sambahin. At sa aking pagbabalik, isinusumpa ko na hindi na ako muling mawawala. Mananatili ako rito habang buhay upang inyong katakutan at sambahin. Kaya isigaw ninyo ang aking ngalan. Tundente! Kera! Mitena! Tundente! Kera Mitena! Tundente! 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 Kera Mitena! Tundente! Ashley, bakit niyo po kami dinala dito? Ano po gagawin natin? Mapanganib dito, Ada. Hindi ba't dito naninirahan ng mga Nasa inyo na ang mga brilyante, hindi ba? Kaya't ano pa ang inyong ikakatakot? Naituro ko na rin kung paano ito gamitin upang gamutin ang kalikasan. Ngunit hindi pa sapat ang inyong kaalaman. Kailangan niyong kilalanin ng husto, ramdamin, at gamayin ng lubusan ang kapangyarihan ng inyong mga brilyante. Batid ko na kung papaano, Ada. Paslit pa lamang ako ay nasaksihan ko na kung paano mo ginagamit ang brilyante ng apoy. Ganon din ang brilyante ng tubig noong nasa pangangalaga ng aking Ada. Ang inyong brilyante ay hindi laruan na inyong ipagyayabang kahit na ngayon nyo pa lamang ito nahawakan. Poltre, Ada. Poltre, Ashley. Kung hindi nyo kikilalanin ang buong diwa't lakas ng inyong mga brilyante, ay lalamunin lamang kayo ng pagiging palalo at kayabangan ng sarili nyong kapangyarihan. Dito sa Nehemara, matututunan nyo kung paano pamahalaan ang inyong mga brilyante sa aking gabay. At iyan ay sisimulan na natin. O hindi. Bakit tayo iniwan ng iyong Ada, Flamara? Ada? Ashley! Ada! May kutubo ko na susubukin tayo ni Ashley. Kailangan pa rin natin maghanda. Baka bigyan niya tayo ng mga kalaban. Thea, nagbalik na ako, anak. Nasaan ka? Ibig na kitang mayakap. Oblar. Hinahanap ko si Thea. Nakita niyo ba siya? Ano? Bakit hindi kayo makasagot? May nangyari mong masama sa aking anak. Oblar, si Dea ay walang naganap na masama sa kanya, Oblar. Maaaring may pinuntahan lamang siya. Kaya hindi mo siya nakikita rito. Paumanhin, Oblar. Pinapatawag ka ng mahal na Kera. May mahalaga at siyang ipag-uutos sa atin. Tayo na. Bakit pinigilan mo ako ipagtapat sa kanya? Anong nangyari sa kanyang taksil na anak? Inilikas lamang kita sa magiging parusa ng ating Kera. Kapag tayo nang nalaman nagsumbong kay Olgana, nakamuntik nang ipapatay ng Kera si Dea. Kaya mas mabuting manahimik na lang tayo. Kanina
Kanina pa tayo nag-aabang, ngunit bakit parang walang nangyayari? Humay, ano ba ito? Nangangawit na ako. Huwag kang pakatitiyak, Tera. Maaring bahagi ito ng pagsubok ng aking ada. Ang hintayin na mapagod tayo at saka ilalabas ang mga kalaban. Maghanda lamang kayo! May paparating! Anak! Dakba! Kayo lamang pala yan. Pwede bang huwag niyo muna kaming gambalain? Kayo muna yung magsialis. Magmadali. It's a prank lang naman yata to eh. Akala ko ba susubukin tayo ni Ashti? Bakit ang tagal? Kakaiba talaga ang iyong pananalita, Tera. Sa halip na ang kanyang pananalita ang iyong pagtuunan ng pansin, ay bakit hindi na lamang natin hanapin ang aking ada? Hindi na kailangang hanapin pa ngayon. Naroon siya. Ashti. Sinasabi ko mantok eh. Oy! Ano ito? Soldarius? Nasaan si Sangre Flamara? Ah, naroon sila sa Ishne. Kasama ni Hara Pirena. Ngunit, para kay Sangre Flamara ba yung mga bulaklak na hawak mo? Kailangan pa bang itanong yan, Tokman? Soldarius, kung may pagtingin ka man kay Sangre Flamara ay mag-isip ka muna. Pagkat tiyak na kahaharapin mo ang maanghang at masasakit na dila ng kanyang nagliliyab na ina. Sangre Flamara, para sa'yo. Para sa'yo, Sangre Flamara. Ganon. Para sa'yo, mantok at Tokman. Poltre. Soldarius. Munti ka na dun, mantok. Ito rin, Tokman. Matalim yun. Sobra. Anong ginagawa dyan ng iyong ada, Flamara? Hindi ko batid, Adamus. Ngunit lubos mong kilala ang aking ada. Kaya't esta secto! Pahihirapan tayo ng aking ada. Samara, paano nagagawa ni Ashti na bumuo ng apoy? Hindi naman niya hawak yung brilyante. Sa tagal ng pangangalaga ng ada sa brilyante ng apoy ay naging likas na ito sa kanya. Mahigit na lalakas pa kapag hawak niya ang brilyante. Magsipaghanda!
Ngayon niyo ipamalas sa akin kung talagang karapat-dapat ba talaga kayo maging bagong tagapangalaga ng mga brilyante. At ng buong Encantadia! Mahusay. Nakuha niyo kaagad ang unang aral. Ang tunay na kapangyarihan ng mga brilyante ay nagmumula sa inyong pagkakaisa. Hanggat kayo ay magkakasama, lalong iigting ang inyong lakas. Sapagkat ang inyong kahinaan ay inyong pagkakawatak-watak. Nangyari na ito sa amin noon nung ako ay humiwalay ng landas sa aking mga kapatid. Ngunit ayoko nang balikan pa ang aking mga nagawang pagkakamali. Anong pagkakamali? Ang pagkakamaling hindi mo na dapat tinatanong pa. Nagtatanong lamang ako upang may matutunan, Flamara. Sheda! Magsitahimik kayong dalawa! Sa pagsasanay na ito, ako lamang ang maaaring magsalita. Basta't huwag kayong tutulad sa akin. Huwag niyo sanang tahakin ang madilim na landas na puno ng galit, inggit at paghihiganti, pagnanakaw sa mga bagay at kayamanan na pagmamayari ng Encantadia. Sapagkat ang isang tunay na pinuno ng ating lupain ay hindi isang sukab, makasarili at tuso. Hindi iyan ang mga katangian ng tapat at tunay na tagapangalaga ng mga brilyante. Kung hindi ang malinis na hangarin na makapaglingkod para lamang sa ikabubuti ng Encantadia at lahat ng mga nasusukupan nito. Ang inyong nagkakaisang malinis na hangarin, ang lakas na makadadaig sa ating mga kaaway. Ngunit huwag niyo rin kalimutan na ang bawat isa sa inyo ay may natatanging kapangyarihan. At iyan ang susunod kong ibabahagi sa inyo. Ang sarili ninyong lakas bilang mga mandirigmang sangre at tagapangalaga ng bawat brilyante. Ang bawat isa sa inyo ay binayayaan ng kakayahan at kahusayan na mas lalong magpapatibay at magpapalakas ng mga brilyante nyo ng hawak. Ang brilyante ng lupa ay hindi lamang mapagkalinga, Terra, o nagpapagaling ng anumang karamdaman. Ito rin ay matibay at matatag na armas upang mapasunod sa iyong nais ang buong kalikasan na binuo ng lupa.
hangin ay higit pa sa bilis at pagbibigay ng hininga, Dea. Ito'y malaya at matalim ring sandata na kayang itaboy ang iyong mga kaaway. Ang tubig ay hindi lamang pamatid-uhaw ng kalikasan at mga nilalang Adamus. Kaya rin itong mag-utos upang dumaloy at bumagsak ang tubig kahit sa tigang na lupa. Isang matapat na kapanalig ang tubig na maaari mong tawagin upang wasakin rin ang iyong mga kaaway. At ang brilyante ng apoy, Flamara. Hindi lamang ito sandatang nakakasunog at nakakapuksa ng mga kaaway. Ito'y nagbibigay rin ng saya at liwanag sa buhay na kalikasan at mga nilalang. Ang mga brilyante ay ang pinakamahuhusay na panday ng mga sandata. Bukod sa mga Hathor, Ada? Bukod sa mga Hathor, anak. At bilang mga itinakdang tagapangalaga, maaari kayong humiling sa mga ito upang pagkalooban kayo ng mga bagong sandata. Kagaya po ng mga armas ninyo, Ashti? Galing po ba sila sa brilyante ng apoy? Hindi, Tera. Iba ang kasaysayan ng aking alab at silab. Ngayon, bumalik tayo sa ating aralin. Isipin niyong mabuti kung anong uri ng sandata ang nais niyong hilingin at ibibigay sa inyo ito ng mga brilyante. Nais ko ng dalawang sandata tulad ng aking Ada na laging magpapaalala sa akin at sa sino mang aking makakalaban na ako ay mandirigma ng Hatoria at ng Punjabwe. Ibigay mo sa akin ang mga sandatang katulad ng sa aking Ada. Maaasahan at mabisang gamitin sa digmaan. Ako ay iyong handugan ng pana at mga palaso. At ng isang pares ng matatalas na piko, gaya ng aking nakasanayang gamitin. Gusto ko sana ng isang mahabang baston. Parang yung ginamit ko sa Distrito 6 para tulungan yung mga kapitbahay ko. Siyempre yung mas matibay, ha? At kung pwede sana yung nahahati sa dalawa. Parang arnis. Iyan ang mga sandatang gagamitin nyo upang labanan ng patas ang mga kalabang walang kapangyarihan. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay aasa kayo sa mga brilyante. Ngayon, gamit ang inyong isipan, ay pag-utusan nyo ang mga sandata na muling pumaloob sa inyong kaibuturan. Magiging kapaki-pakinabang sa inyo kung hindi nyo laging bitbit ang mga ito at tatawagin lamang sa oras ng pangangailangan. Ngayon ay nasa kamay nyo na ang kapangyarihang magpasunod ng inyong nasasakupang elemento.
Kilalanin ng maigi ang mga iyan. Nang sa ganon ay magamit nilang lubos ang kanilang tunay na lakas. May nagbabading panganib. Ang pagbabalik sa kaayusan ng kalikasan. Nararamdaman kong may kinalaman ito sa aking mga kaaway. Ngunit wala akong dapat ikabahala. Sapagkat hawak ko na muli ang mga armas na makakapantay sa mga brilyante! Hindi kaya matunaw ang iyong brilyante, Albe. Hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari sa akin. Pero itong brilyante ko, nasagot nito lahat ng mga tanong sa isip ko. At ngayon masasabi ko na kilala ko na kung sino ako. Alam ko na kung ano ako. Maging ako man ay hindi makapaniwala na may isang dugong tao at isang mini-avi tayong makakasama, Adamus. Tera, hindi ka pa ba nasanay sa mga panunudyo at biro ni Flamara? Adamos, iniisip ko rin kasi kanina pa na may nabanggit si Ashtik na kaya daw ng kapangyarihan ko ang makapagpagaling. Gusto ko malaman kung paano ko magagawa yun. Madali lamang ito, Tera. Ilabas mo lang yung brilyante at utusang makapanggamot. Yun na yun? Ganon lamang. Yun lang? Hindi ko kailangang manghingi ng tulong sa Kambaldiwa. Tera! Alin ba sa sinambit ni Adamus ang hindi mo nauunawaan? Husto na. Tayo na tawagin na natin si Dea. Hindi pa tapos ang ating pagsasanay. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang aking kutob kung bakit tayo dinala ng Ada rito. Pakiusap, Ada! Huwag mong ituloy ito! Bakit anong gagawin ni Ashti? Ada! Ginagawa ni Ashti to.
Paunmanhin, mahal na Kera. Ngunit hindi na namin naabutan si Ayeshka sa tahanan ni Vita. Maaaring tumakas na siya dahil... Hayaan niyo na siya. Wala na siyang silbi sa akin. Ngunit si Anaka, hanapin mo siya at huwag kang haharap muli sa akin nang hindi mo siya natatagpuan. Masusunod, mahal na Kera. At kayo, kunin ninyo ang bangkay ni Vita. Nais ko siyang handugan ng maayos na libing. Mahal na Kera, bakit kailangan mo pag-ukulan ng panahon ng namayapang dama? Ipaubaya mo na Hindi lamang... lamang siya dama. Ibinigay niya sa akin ang katapatan. At malasakit na hindi ko kailanman naranasan sa aking mga... Nais ko mapag-isa. Iwan mo na ako. Vita, gaya ka rin ni Naya. Sa inyo ko natikman ang pagkalingang ipinagkait sa akin ng sarili kong kadugo. At ngayon ko kayo higit na kailangan. Kung nasaan ka man ngayon, Naya, titiyakin kong magkikita tayong muli. Aking kaibigan. Hindi lamang ito basta ng pera. Binibigkas ni Ashti ay paraan ng pagtawag ng nilalang na kailanman ay hindi mo gustong makaharap. Nariyan na sila. Exacto! Ha! Sandali lang, ano tong mga vampira ba to? Anong vampirang yung sinasambit? Tama ang aking kutob kanina. Magsihanda kayo! Sila ang mababangis na krakas na may kakaibang bilis. Sila ang inyong pagsubok. Gamitin niyo sa kanila ang inyong mga natutunan sa akin. Kayo ba'y mahihina? Ipamalas niyo sa akin kung tunay nga bang natutunan niyo ng aral ng inyong mga brilyante. Daigin niyo sila.
Nang sa ganun ay malaman ko kung handa na ba talaga kayong harapin ang ating mga kaaway. Anak Krishna. Pakiusap, huwag mo akong paslangin. Kapag pinakawalan kita, tiyak akong iuulat mo sa iyong mga sukab na pinuno ang aming bagong kinaroroonan. Mara, bakit ko nga pa ginagawa ito? Kung tutuusin ay maaari naman akong lumayo, mabuhay na matahimik at walang gulo. Ngunit makakaya ko habang mawalay sa iyo. Hindi ko kaya. Kahit na isang tunay na warka at mapanindak ang iyong iya. Buhay si Daron? Wala siya sa bilang ng mga bangkay na nakuha namin, kaya't maaaring nakatakas siya. Huwag yun ito ipaalam sa mahal na Kera. Bakit, Oblar? May malasakit ka pa rin ba sa mga taksil na yun? Inililigtas ko lamang inyong buhay mula sa mahal na Kera. Datiyak ko kapag malaman niyang nalusutan kayo, pati kayo parurusahan. Huwag mong pagdududahan ang katapatan ko sa ating mahal na Kera. Dahil sigurado ko,
Hanggat siyang namumuno sa buong Encantadia ay mamumuhay tayo sa kasaganahan. At habang buhay din akong makikipaglaban sa ating mga kalaban para sa ating mahal na Kera. Oblar, paumanhin. Ngunit ipinapatawag na kayo ng ating Kera. Sundin mo na lamang ang aking iuutos. Kapag makita niyo ang aking anak na si Dea, sabihin niyo sa kanya ako'y nananabik na sa kanya. Kaawang Oblar. Wala siyang kabalay-balay na isa na palang taksil at kaaway ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngayon, natutunan niyo na kung paano manduhin ang inyong mga brilyante. Handa na nga ang aking mga magigiting at mahuhusay na sangre para sa Encantadia. Batid mo ba kung nasaan ang mga sangre? Huli ko silang nakaharap sa Asilades, ngunit sila'y nakatakas din. Vrak eskul, Gerard! Panahon na upang bawiin ang mga kaharian. At magagawa niyo ito sa tulong ng kapangyarihang taglay ng inyong mga brilyante. Sa paglalim ng gabi ay siya namang simula ng ating paglusog. Hindi isang tulad mo ang papaslang sa akin, lalo na't hindi ikaw ang nasa tagna. Katapusan mo na, Mitena.